yung properties of fluids, marami to. Okay, pero i-discuss natin yung pinaka-basic, yung kailangan natin for this set. Okay, uunahin ko dyan yung gamma. Okay, gamma, Greek letter yan. So, ito yung pagbasa niyang gamma. So, bali yung gamma, that is the unit weight. Okay, unit weight. Or, ano pa yung ibang term for unit weight? Ano sa tingin nyo, yung ibang term for unit weight? Nag-uumpisa sa specific. Ano yung gamma? Specific, hindi gravity, specific weight. Okay? So, kung unit weight yan, bali yung gamma is weight per unit volume. Okay? Gamma is weight per unit volume. So, bali yung equation natin or formula ng gamma, that is weight over volume. Okay? Ganda niya na, gamma is equal to weight over volume. Kaya yung unit ng gamma natin, that is in Newton per cubic meter. Okay? So, yun yung unit ng gamma, Newton per cubic meter. And, ano yung gamma or unit weight ng most common na liquid? Ano yung most common na liquid? Siyempre, water. Diba? So, yung gamma ng water, that is equal to 9,810 newtons per cubic meter. Okay. So, bale, etong gamma ng water na yan sa mga problems, usually hindi na yan binibigay. So, dapat kabisado nyo yung value ng gamma ng water. Okay. Tanong, at what temperature yung gamma ng water 9810 newtons per cubic meter? Kasi paiba-iba yan. Pag iba yung temperature, iba yung gamma mo. Ano sa tingin nyo? Hula lang kayo. Ano yung gamma ng water or ano yung temperature ng gamma ng water na 9810? So, bigyan ko kayo ng pipilian. 0 degrees Celsius, 4 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, or 100 degrees Celsius. Okay, so i-type nyo lang dyan sa Q&A yung mga hula nyo or kung alam nyo, sige, i-type nyo lang dyan sa Q&A. Okay? Pero syempre, hindi ko naantayin na, i-type nyo lang yung magiging sagot nyo. So, bale, yung gamma ng water na 9810 is at 4 degrees Celsius. Okay, 4 degrees Celsius. Lumabas na yan sa board exam. Okay, ito yung tanong sa board exam. At what temperature does water is heaviest? Okay, so yung answer is 4 degrees Celsius. Okay, so that is for gamma. Sunod yung rho. Yan. Yung spelling ng rho is RHO. Kasi dati may na-experience na kung may nagtatanong sa messenger. Tapos, syempre walang karakter na rho dun sa keyboard ng cellphone. So, ini-spell na lang nila. Pero yung nilalagay nila na rho is R-A-W. Rho, hilaw, mali yun. RHO dapat. Yan. Greek letter yan eh. Okay. So, bali yung rho, that is the unit mass. Okay, unit mass. And ano pa yung ibang term for rho? That is the mass density. Ngayon, kung unit mass, yung rho, that is the mass per unit volume. Mass per unit volume. Therefore, yung equation or formula ng rho is mass over volume. Okay, kung mass over volume siya, yung unit ng rho is in kilogram per cubic meter. Okay, and yung rho ng water is 1,000 kilograms per cubic meter. Okay, hindi binibigay yan sa problem So, dapat kabisado niya yan. Okay, yung gamma and rho, pwede nating i-relate yan using this formula or equation. Limbawa, meron kang gamma, gusto mo makuha yung rho, you can use this formula. Pero bago natin gamitin yan, i-check muna natin kung okay ba yung equation yan. Check natin yung units kung magpapantay silang dalawa. Okay, yung unit ng gamma, this is in Newton per cubic meter. Diba? You know, Newton per cubic meter. Okay, next, yung rho. Yung rho naman, ito siya, that is in kilogram per cubic meter.
Okay, and yung G, ano nga yung definition ng G? Yung G is the gravitational acceleration. Okay, in SI, yung value ng G dito sa Earth is 9.81 meter per second squared. Okay, sa English naman, sigurado may magkakamali dyan sa inyo. Sige nga, ano yung value ng G sa English system? Yung value ng G is, sigurado ako may magsasagot sa inyo ng 62.4, mali yun. Yung value ng G is 32.2 feet per second squared. Yung 62.4, that is the gamma of water. Okay? So, yung G, acceleration yan, that is in meter per second squared. Tingnan nyo to Yung part na to, yung kilogram meter per second squared, di ba ano yan? Di ba Newton yan kanina dun sa first slide natin? Okay, Newton is equal to kilogram meter per second squared. So bale, okay siya, nagpantay yung both left and right ng equation. So gamitin niyo to. Okay, para madali lang ma-solve. Okay, yung pangatlong properties of fluid na i-discuss natin is the SG. Ngayon, ano yung SG? That is the specific gravity. Okay, ano naman yung ibang term for the specific gravity? Ibang term for specific gravity is relative density. Okay, so density ng object or liquid or fluid relative dun sa base liquid or fluid na usually ginagamit natin. Ngayon, ano yung use ng specific gravity? Okay, pagdating natin sa buoyancy na problem or na topic, okay, pag may value ka ng SG, specific gravity, alam mo agad. Okay, malalaman mo kung ilang percent nung object na yan, nung total volume niya, yung nakasubmerge. Just by looking sa value ng SG. Okay, so yan yung SG. And ito yung equation or formula. So, specific gravity is equal to rho of the solid or liquid over rho ng water. Ngayon, bakit pinagbabasehan natin yung water? Kasi, yan yung pinaka-common na liquid. Kahit saan makakita ka ng water, di ba? Okay. Next, pwede rin siyang in terms of gamma. Diba? Gamma equal to or gamma over gamma ng water. So, tandaan nyo lang yan. That is 4SG. Ngayon naman, usually sa problem, yung binibigay is SG. Ngayon, kung sa solution, kailangan mo ng gamma, ito lang yan, gamma ng object or liquid that is equal to SG ng solid or liquid. Mumultiply mo lang ng gamma ng water. Okay? SG times gamma ng water. Okay. Pero, eto, yung equations na yan, applicable lang yan if yung object mo is solid and liquid. Okay? Hindi siya pwede kapag gas na. Bakit hindi siya pwede? Kasi hindi naman gas yung water. Di ba? Okay, so ano yung gagamitin mo for gas pag solve ng SG? Siyempre, gas din. Di ba? Gas yung nasa baba. Pero, anong gas yun? Yan sa liquid, ginamit natin yung water kasi yun yung common. Ano naman yung common, pinaka-common na gas? Air, di ba? Okay, so, magiging ganito, SG equal to rho ng gas over rho ng air over, or rho over rho ng air. Okay? And SG equal to gamma over gamma ng air. So, tandaan yan, for gas, gagamitin yung air. And, based on the past board exams, may mga problems na lumabas na kailangan ng gamma ng air. Required siya para ma-solve mo. Problema lang, walang given sa problem na gamma ng air. So, dapat kabisado nyo yung standard value ng air para ma-solve nyo yun. Okay, sino nakakaalam ng standard value ng gamma ng air? Gamma ng water, ito yun, 9810. For air naman, eto, tandaan yan gamma ng air is 12 newtons per cubic meter. Okay, hindi binibigay ito sa problem, so ilista nyo na yan, 12 newtons per cubic meter. And also, ito pa,
Ito pa yung mga ibang hindi binibigay sa problem. Yung standard values of SG of common liquids. Isa-isayin natin ah. Okay. Unahin ko yung fresh water. Okay? Ano yung SG ng fresh water? Sasagutin kayo dyan sa bahay niyo. Okay. SG ng fresh water. Siyempre, 1. Kasi tingnan nyo, raw ng water over raw ng water. Di 1 yan. Okay. Next, yung seawater naman or salt water. Yung seawater, medyo mas mabigat ng konti compared sa fresh water. So, yung SG ng fresh water is 1.03. Okay? Next. Ano naman yung raw ng oil? Raw ng oil is 0.8. Okay? Mas magaan sa fresh water yan, di ba? So, 0.8. And eto sigurado alam nyo, what is the specific gravity of the mercury? Ano yun? 13.6. Okay. Halimbawa sinabi sa problem, the liquid is oil and specific gravity is 0.85. Okay. Pag ganun yung problem, huwag mo ipagpilitan yung 0.8. Masasaktan ka lang, di ba? Kasi binigyan ka ng 0.85, tapos ginamit mo yung 0.8, di mali ka. Okay? So, gagamitin nyo lang yung mga values na to pag walang binigay. Okay? Pag may binigay, yung binigay yung gamitin niya. Okay? So, that's it muna for properties of fluids. Marami pa yan. So, yung iba, di-discuss natin sa ibang topics kung saan siya kailangan. Okay. So, try natin mag-solve nga ng mga problems.